27 kilometers daw sabi ni tatay mula highway hanggang doon sa destination, hanggang sa destination ko. Kita nyo ang napakalalim niyan, pero kitang kita mo yung ilalim niya. Sarap mag cliff jump. Sa likod natin dyan tayo nang galing sa dam. Pwede naman tayong dumiretso dyan, may nakikita akong mapa. Pwede rin dito sa kaliwa. I-take na lang natin itong diretso kasi hindi ko pa nadaanan yan eh. Dito kasi tayo nang galing kahapon. Haba-haba to, 8 kilometers mula dito. Woohoo! Yeah. Oops. Matagtag. Uy, ganda ng punong kahoy na to. Ito balete. Nice. Morning po. Yeah. Mga 300 meters, highway na yan. Putik-putik na tayo. Saan tayo lulusot na yan to? Palawig pa rin ba to? O ano na? Alam ko na. Ito yung part ng bundok na maraming zigzag. Sa unahan dyan, sa may likuan dyan, may ginagawang kalsada. Nakasara yan, one way. Tignan natin kung tama yung hinala ko. Tara, pakita ko sa inyo. Dito tayo lumabas mga brother, yan. Dito na tayo sa Masinloc. Ito na yung kabilang bayan mga brother. Susunod sa Palawig. Inom muna tayo ng electrolytes. Hanap tayo ng 7-Eleven. I think 7-Eleven nila malapit sa ano eh, sa may market. Ang layo pa. Tingnan natin kung meron dito sa daan. Buti na lang meron dito sa gilid ng highway. Hindi na natin kailangan bumaba. Kasi alam ko 7-Eleven nila dito sa Masinloc, sa may malapit sa wet market eh. May coffee shop dito sa kaliwa, kaso ewan ko may charging station sila. Try ko nga. Ang haling tapat. Isang oras tayo mahigit dito sa pangalan ng coffee shop na to. Along the highway lang naman to, pag galing kayo ng bayan ng Masinloc. Yeah. Alright, so alas 12 GS. Diretso tayo ng Acohe Mines. Yan ang next adventure natin. Batteries natin, naka-charge ako ng at least 4 na battery. Kasama na yung drone. We're good to go. Let's go! Ayos yung pinag-charge sa natin na coffee shop. Okay guys, dito tayo sa pinaka-entrance ng papunta ng destination natin. Halos boundary na to ng ng Candelaria at saka Santa Cruz, Zambales. Papataas tayo dito. Pero may madadaanan tayong mining. Hindi ko sigurado kung sa gitna ng minahan tayo dadaan, pero based sa map
ay meron tayong dadaan ng minahan. Nagsabatan Falls. Marami rin dito sa taas actually. Tara, puntahan natin. Ako Oo. Tama po, dadaan dito sa Mapalad school. Oo, yan, daanan mo mapalad. Okay. Susundan ko na lang yon. Oo. Pataas. Diretso yun. Sige po. Pero dandaan ka rin din yun Matarik din. matarik. Naulan ho ba dito kagabi? Ay, hindi. Hindi naman. Sige, subukan ko tay. Thank you po. Kasi itong part na to guys, palibhasa boundary na to ng Santa Cruz, di ba? Napakadami pong minahan dyan sa Santa Cruz, Zambales. At kasama na dito sa part na to ng Candelaria. Itong eastern side ng Candelaria na to, bundok. I think isa lang naman yata yung minimina dyan. At itong mga truck na to, naghahakot yan ng mga graba na mayroong mineral. Basta ang alam ko dun sa may daang kalikasan, yung akyatan dun ay copper or nickel pala yung kinukuha nila. Pero syempre may mga iba't ibang mga mineral din na sumasama. Sayang naman, di ba? Naghuhukay ka na lang din naman, tignan mo na lahat yung mga minerals na maaari mong kunin dun sa sample mo. Isang hukayan na lang. Alam nga namang itatapon mo yung may gold. Alokohan na yun. Ang dami nila, pila-pila yan mga brother. Kaya ito, may nagbabasa dito regularly. Binabasa nila para hindi malikabok. Oops, wait. Bigyan natin yan. Basta ang kailangan na natin marating muna ay yung Mapalad Elementary School. Yan yung magiging landmark natin. Okay naman yung kalsada dito. Actually, pitpit na pitpit nga oh. Ang pagmimina na to, I think ito na yung pinakamalaking source ng GDP ng Santa Cruz, Zambales at saka siguro itong Candelaria rin. Saan ba't magandang mag-overtake dito? Nakakatakot parehas hindi tayo makita. Mag-aantay lang ako ng signal. Nakita nyo yung signal nya? Nag-signal pa kanan. Pwede na akong mag-overtake sa kaliwa. Come on boys, come on. Yeah. Uy, ito na yung ilog. Ganda rin. May mga goho tree sa gitna. May barangay nga dito. Passenger jeep yun. Madulas to boy, wait lang. Madulas siya. Wait lang. Ang layo pa natin, bungat pa lang to halos. Tay, pwede kayong marating yung Nagsabatan Falls? Nagsabatan Falls? When? Bilong ng ako yan. Mga 350 yung tawag nila. Pwede pong marating yun ng nakamotor na ganito? Oo, pwede. Pwede po. Oo, pero kanyan, pagdating doon, mayroong kang stopover tapos bababa ka. Maglalakad na. Oo, pero wala, malapit. Malapit lang naman oh. Pupunta ho ba kayo doon? Dito lang ang banda, sa Mapalad lang ako. Sige tay, sundan kita. Sundan natin si tatay. Biglang bumilis magpatakbo Biglang bumilis magpatakbo si tatay oh. Kalma lang tay. Hindi pa tayo nagkakarera niyan. Oh, bunga bangking pa brother oh. Dang. Alo. Tumatakbo siya ng 50.
Matalbog to. Tayuan natin. Nagsabatan po. Hindi naman po. Parang ganyan lang na. Par- Parang ganyan lang eh. Sabat, nagsabatan. Kaya so Ilocano nagsabat. Oo. Okay, wait lang tayo. Isang bilong ba yan? Ako eh. Yata, oo. Hindi ko sigurado pero yun yung sinasabi ng mapa. Yata Akohe North. Zambales North, Akohe. Ayan. Okay. Ah. 27 kilometers kasi yan eh. Mula doon sa highway. Mula sa highway. Bilong pa kami ng highway. Ng Lucapon South. Opo. 27 kilometers daw sabi ni tatay mula highway hanggang doon sa destination, hanggang sa destination ko. Oo, ano yan? Patak ng... halos 27. 27 din. Yan, malayo-layo rin mga brother, pero maganda naman yung kalsada niya so far. Maganda naman yung kalsada so far. Pinapartidahan pa ako ni tatay May yosi pang hawak sa kabilang kamay. May yosi pa siyang dala. Let's go! Buntutan lang natin siya. Pero dito okay naman yung kalsada. Parang Cotto Mines din pala, kalayo. Mula highway. Pupunta siya doon sa sa sinet ko sa map na barangay sa may elementary school. I think mga sitio na lang ata to mga nandito. Siguro pinaka barangay sa baba. Mapapa-overnight akong di oras dito Woo! Kita mo takbo ni tatay Pacing namin 50. Sumusobra pa ng konti. Tignan nyo, nakangkayosi pa siya Si tatay bumabayo si tatay. Kabilang lane na kami. Nag-overtake pa si tatay Ulikuan. Sharpie. Paunahin natin siya, paunahin. Ho. Alright. Kasarap. Nakita na ako mga pine trees. Mga goho pala ito mga to. Nung may naamoy akong pine trees. Oops. Sarap maki-join sa mga lokal Parang wala lang. Mahaba-haba nga to, 28 kilometers, 27. Oh man. Pero yung pacing namin dito 50, 40. Hindi na masama yan. Kala mo guide lang si kuya no? Mapalad elementary school yung nakita ko. Ginawa kong reference sa map. So far wala na kaming nakakasalubong dito na truck. Woo! Sarap! Malamig na ang ihip ng hangin dito. Ayos parang mini Baguio lang. Pero may mga bahay-bahay dito
May linya ng kuryente. So ayos. Parang umulan dito kanina. Kunting basa yung lupa. Ito na yan. Ito na yung elementary school. Ayan sa likod natin. Ayan nakaset yung map natin. Dito ka na? Din mo yan, mapakita ka ng guardhouse. Opo. Ng guardhouse yan, pakaliwa ka. Opo. Tanong mo lang doon sa guardhouse, tapos diretso mo na yan. May kabahayan doon sa Malayo pa yung may guardhouse na yan o dyan na lang? mga 3 kilometers pa. 3 kilometers na, okay. Ganun na lang. Thank you, kuya. Po. Hardcore si kuya. Piyesta pala dito. Happy Fiesta po. Barangay Mapalad. Ba yung slide na to, rock slide. Kung pababa tayo, mamaya paakyat ulit tayo niyan. Kaganda naman dito kahit malayo na, merong linya ng kuryente. Woo! Yeah boy, come on. Kung may barabarangay dyan, meron ding tindahan ng gasolina, malamang. May mga nakakasalubong pa naman ako dito nakamotor. Regular na tinecheck to kasi nga nadadaanan ng truck yan para iwas aberya sa mga delivery ng mga raw materials nila. Woo! Ito yung guardhouse. So pupunta lang po sa sa pangalan na ito. Nagsabatan. Ako ya. Kaliwa po. Malaki ng gate oh. Come on. Grabe, lapat pa rin ng kalsada. May mga hinuhukay nilang lupa oh. Grabe. Kala mo kulay kalawang. Kalawang na kalawang yung kulay. Pag nakita niyo yan sa personal, ibang level yung kulay na yan. Hindi naman ganyan yung red soil eh. Alright. Mukhang malayo pa tayo. Yung pagbaba naman dito super gradual. Hindi siya yung tipong pabulusok na babaan. Uy, may bahay na. Bahay ka nga ba? Sementeryo sa right side natin. Sementeryo pala to. Mahirap pagbaba. Persado yung kamay. Pag akyat medyo banayad pa yan. Pero yung pagbaba talaga, Diyos mio, garapon. Hindi ka naman pwede magpabilis dito ng todo. Baka lumipad ka dyan sa bangin.
Kinabukasan na sa West Philippine Sea ka na. The waiting shed. Ayun, mga brother. Welcome to Barangay Acohe. Tama. Time check natin ito, 1:38 ng hapon. Mabilis din yung biyahe natin, ano? Bahay. Bubong ng bahay. Ito na yung barangay, guys. Oops. Excuse me. Marami rin palang mga bahay dito, eh, oh. Malamang mayroong gasolina. Ito yung school. Parang ano yan, oh, ano tawag yan, meron silang ano dito, domesticated na labuyo. Kung lumipad napaka easy lang eh. Labuyo. Inalagaan na sa bahay, no? Feels like a movie. Ito nyo naman dinadaanan natin, mga pine trees, agoho. Kaya naman. Yeah. 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 Diretso pa. Saan pupunta yan? Napakadaming agoho trees. Parang plantation ng agoho tree. Sabi ng mapa, diretso lang daw. Saan po dito yung falls? Nagsabatan ay tay. Sabi ni kuya, yung may naka big bike daw na pumunta dito nung nakaraan, 6 daw yata sila. Tapos sa taas daw sila naligo. Siya pala may-ari ng kubo daw dun sa taas, yung pinapaliguan. At least nakapagpaalam na tayo. Tignan natin yung matutuloy natin. Mukhang mababa naman yung may antas ng tubig dito. Pero dito parang napakalinaw mga brother. Ganyan yung pinuntahan natin sa Palawig. Ya? Tulungan niya natin. Boy, sige, thank you. Puro troso yung mga yan. Mabigat yan. Yan, ito, ang problema naman dito, hindi naman siya sobrang tarik pero mabato. Yan, mabato yan pataas. Maning-mani sa motor ni kuya. Grabe yung kulong-kulong na yun. Akyatin natin. Hindi ko lang sigurado kung gaano katarik to. Silipin natin yung falls mga brother. Maganda to. Kitang-kita sa drone shot. So, madali lang naman puntahan to. Tabi lang ang kalsada. Maganda rin. Woo! Subukan natin akyatin hanggang sa kabila. Meron daw ilog sa kabila pa na itong bundok na to. Although hindi ko na pinalipad yung drone hanggang dun. Kasi hindi na makita yung kalsada. Maraming punong kahoy dyan eh. Subukan natin kung marating natin yon. Kasi meron daw kubo dun si kuya, yun nakausap natin dito. Na pwede natin pagkampingan ko sakali. Although wala na akong ano rito. Wala na rin akong battery. Yeah. 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 Yun. Mahirapan din yung pagbaba. Come on, son. Ito, hindi na makita ng drone shot to. Marami ng punong kahoy na sasakluban yung kalsada.
Gago, madulas din pala to. Ito yung pababa na tayo, papunta na to sa ilog. Ah. Nice one. Oops. Ah. Yeah, man. Ops. Drive na tayo sa gitna ng gubat. That's more like it. Pahirapan mo ako sa pa-twisties, rocky twisties, ha. Pangit ng tingin sa akin ng baka na to. No, 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 no. Don't do it, man. Don't you do it. Oh. Bakit mayroon pang ano dito? Ano tawag sa ganyan? Yung cone na ginagamit ng MMDA. Kaya DPWH. Ba't may ganun doon? Sa gitna ng gubat may ganun. Ah. Oops. Malayo rin pala to. Wow. Encantadia. Sa Encantadia na tayo, my lord. This is awesome, man. Layo nga. Tsaka dito wala nang bahay dito. Napakalayo na ng barangay. Meron bakod. Merong pinaka-gate dito kasi wala nang harang. May mga hose. Patag na to. Nasa baba na yata tayo.
Ito na ilog. Woo! Oh my God. Ang linaw, napakalinaw ng tubig. Ayun, napakaganda yung may bato. Ito may bahay. Ito yata yung bahay ni kuya na sinasabi niya. Malayo rin kasi tinawid natin yung isa pang bundok na yun eh. Pero since nakamotor tayo, mabilis lang yung biyahe. Malayo man, malapit din. Hoy, bangin! Nginba, nginba, nginba. Ang linaw, sobrang linaw ng tubig mga brother. Oh, kitang kita sa ilalim. Iba ka, Sambales. Iba ka. Ang tanong, nasaan yung babaan? Ito yung sinasabi niyang banaw o kaya doon, maaari rin doon sa taas. Yung tapat or tabi ng bato. Ayun, yung banaw. Isa pang banaw na sinasabi. Ah, ito, matindi to. Yan, matindi yan. Grabe, ang napakalinaw ng tubig niya. I mean, hindi mo na kailangang i-exaggerate yung linaw ng tubig na ito. Ito, may daan tayo dito pababa. Babaybay natin niya sa gilid. Tara, punta natin. Oh my God! Napaka-solid oh, ayun. Sa ilalim niya. Dito liguan pwede. Eto. Grabe lahat, magandang pwesto. Oh, may daanan pa ng tubig sa gitna oh. Pero parang napakalalim niya. Malamang malalim to. Ay, grabe ang lalim nga. Kita yung sa ilalim niya na aninag ko. Ang lalim niya no, may ano pa, may isda pang lumalangoy. Malaking isda. Shucks. Siguro mga around 20 feet. Kita nyo, ang napakalalim niyan pero kitang-kita mo yung ilalim niya. Sarap mag cliff jump. Kitang-kita sa ilalim. Grabing lugar to. Paraiso mga brother. Pwede tayo maligo naman eh. Yung medyo mababaw lang. Pero dito nakakailang na to. Kahit kitang-kita mo yung ilalim niya pero napakalalim niya, napakalalim. Eh marunong naman ako lumangoy, wala namang problema doon. Kaya nakakailang lang. Nag-crash na naman yung drone mga brother, nakatawa ng puno ng sanga. Andyan siya, hanapin natin yung location niya, nandito medyo madamo. Shucks. Hindi naman siya sa tubig bumagsak. Dito sa taas na ito. Opo, pahirapan to. Ayun, nag-calibrate pa yung camera. Yes. Pag kasi patay yung drone, hindi mo pwedeng ma-record. Hindi pwedeng ma-save yung video. Ngayon pwede natin i-save. Yan. Recording stop. So sayang yung footage mo kung yung drone mo bumagsak or nasira yung camera. Puti arm lang yan. Kayang-kaya naman gawin yan. Time check, alas 3:30 ng hapon. Medyo ano na to. Medyo hapon na to. Pansamantalang iwan muna natin tong napakagandang paraiso na to.
babalikan ko to for sure sa mga susunod na mga pagbisita natin dito sa Zambales. Hindi tayo makakaligo ngayon, hindi na ako maliligo dahil pahapon na siya, langanin na to. Tsaka buti nga na recover pa natin yung drone. Tsaka I think minor lang naman yung damage na, minor lang. Tinignan ko yung lalagyan ng tornilyo dun sa body ng drone, hindi naman totally sira. I think may konting ano lang, gas or konting yupi dun sa plastic niya kung saan ilalagay yung tornilyo, pero pwede pang ibalik yung tornilyo dun. So yung wirings naman niya, yung tatlong wire dun sa paa, intact pa rin, walang problema. Kahit saang tubig ka tumingin dito, napakalinaw. Kaya maliit na ganyan, kaya yung umaagos, grabe, napakalilinaw ang tubig niya. Pagbalik ko dito, mag-overnight na ako dito. Yun, gusto ko sana mag-overnight dito. Kaso nga lang, wala na rin tayo mga batteries kasi nagagamitin pag i-document natin tong pag-overnight natin dito. Buti tinuloy ko. At least nakita ko tong paraiso dito sa kabilang side ng bundok na to. Saka ito pala, parang may tulay dito na ginawa dati. Kasi parang ano yan poste ng tulay yun nandito. Siguro gusto nilang gawa ng tulay ito dati, kaso nga lang di naanod ng tubig. May poste-poste dyan Tapos yung babaan mismo ng tulay, yun, pupunta ron, yun na yung napakalalim na part. Time check natin ito, mga around 3:45 na ng hapon, pahapon na. Mabilis gumabi ngayon dahil nga pa December na, maiksi lang yung araw, yung daytime. Malayong mas mahirap to kaysa Coto Mines. Yung Coto Mines flat halos yung daanan mo. Dito hindi, bundok ang aakyatin mo. Ilang bundok? 3 bundok ang inakyat natin. Ang pinakamahaba yung una, kasi galing ka sa bayan namin doon sa highway, paakyat doon sa unang bundok, medyo ano yun, mga mataas, medyo mahabang ruta yun. Kalawang bundok naman yung papunta na dito sa sa barangay Acohe. Yun. Tapos pangatlo to, inakyat natin. Itong aakyatan natin ngayon. Balik tayo dito sa gubat. Reverse climb tayo. Pabalik sa barangay Acohe. Palubog na yung araw. Wow. Tingnan natin kung gaano kabilis pagbalik. Okay, I'm good, man. I'm good. No. Lokong baka. Nanunuwag pa Kung maaga-aga tayo makakarating doon sa may falls, doon na lang tayo maligo. Napakalamig din ng tubig doon. Pareho lang yung pinuntahan natin dyan sa baba. Ayun, malapit na tayo sa babaan.
Malapit na tayo. Ito na yung basang kalsada eh. Putik na yan. Yeah. 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 Patay makina. Yeah. Saktong-sakto yung lambot ng gulong ko. Grabe dito. Oh. Sobrang lamig. Napakalamig ng tubig niya. Tanggal pagod natin na ito, saktong-sakto. Yeah. Yeah. Awesome gid. Yeah boy. So tara, dahil maaga tayong nakarating dito at may araw pa. Buti na lang kamo hindi umulan ngayon. Paambon-ambon lang pero saglitan lang yung ambon niya. Kaya tara, ligo muna tayo dyan. Tara! Sarap ng lamig niya. Grabe. Ah. Woo. Malamig na to. Pinagsabatan Falls, pangalan yan. Actually, yun yung pinaka-target ko lang kanina eh. Tapos nalaman natin na mayroon palang kalsada pa diyan paakyat. Sinundan nga natin based sa suggestion na naman ni Kuya. Puro tayo suggest. Kinukuha lang natin yung mga rides natin sa mga suggestions, you know. On the spot. Sinuggest ni Kuya, puntahan mo yung kabilang side ng bundok yung pinuntahan natin. At hindi na naman tayo nagsisi sa pinuntahan natin. Dahil napakaganda. Di ba? So yung nangyari nung last ride natin, papunta dun sa dam naman ng Palawig, ay hindi naman tayo nagsisi doon dahil napakaganda. Pabalik na tayo sa main road, sa highway. At binabalak kong mag-overnight yon, magpalipas ng gabi sa Daang Kalikasan para bukas diretso uwi na tayo ng Tarlac. Sobrang ganda itong rides na to. Satisfying. Ito, mabato to, napaakyat. Pero kayang-kaya. El Segunda. Come on, Segunda. Yun. Yung nakausap ko nga palang si Kuya kanina, yung may-ari ng kubo dun sa dulo ng kalsada, ay yung accent niya taga Cordillera. Yan, Ilocano pero yung accent taga Cordillera siya. Alam ko yun. Kahit yung mga Ilocano na yan, may kanya-kanya accent din yan. May kanya-kanya pronunciation sa mga words. Pero magkakaintindihan kami syempre. Yung accent lang yung medyo magkakaiba. Unleaded daw meron sila. Taga Mountain Province si nanay. Kailan kayo nag-migrate dito, Nay? Di ubing ka pa lang? Matagal na pala. Pa-exit na ulit tayo dito. Papunta na tayo dun sa may marker ng Welcome Makohe. Nakalimutan kong itanong kung ito nga ba yung barangay, pangalan ng barangay yan o pangalan ng mining company. Anyway, bye bye Akohe. It's a long way down.
Bali, pangalawang bundok na to. Mula dun sa pinakadulo ng kalsada na pinuntan natin kanina. Gagabihin tayo sa kalsada na ito. Maglalaro lang dito, segunda, tercera. Sana maliwanag pa to sa camera. Kasi hindi tayo naka night mode. Medyo madilim-dilim na dito. Yung pagpunta sa campsite, sa Daang Kalikasan, yun, walang problema dun mga brother. Ang importante, baka baba tayo dito sa highway mula sa kalsada na to. Finally guys, nandito na tayo sa highway. Diretso ko na ng Santa Cruz, Zambales. Tapos again, gaya ng nabanggit ko kanina, mag-overnight tayo sa Daang Kalikasan. Fiesta yata dito sa Santa Cruz. Santa Cruz, Zambales na nga pala tayo. Girl Scout. Okay. Girl Scout of the Philippines. Pag Boy Scout, laging handa. Ano naman sa Girl Scout? O, naapakan na. Apakan na yung banner. Come on, Girl Scout. Come on, girls. You can do it, girls. Tatalikod pa si ate ah. Para-paraan, dyan ka na naman. Buti na lang naka-enduro tayo dyan. Ayun, dulo na. Good work. Hindi na tayo magluluto. Matutulog na lang sana tayo dun eh. Let's go. Tsaka pa-charge muna ako. Kain muna tayo sa karinderya tapos magpa-charge ako. Para kahit pa paano may magamit pa tayo. Lowbat na yung cellphone ko. Tsaka yung mga ibang batteries. Last na battery na to, by the way, gamit ko. Ito na tayo sa babaan. Paakyat papunta ng Daang Kalikasan. Or part na to actually ng Daang Kalikasan. Bilang tayo ng chichirya. Para may nginangat-ngat tayo sa taas mamaya. Settled na tayo sa likod. Ano yung duyan natin. So hindi pa ako inaantok actually. Pero grabe yung adventure natin ngayon ano. Time check 9:38 ng gabi. Ngayon naantok na ako ng konti. Naantok na ako. Nakuha ko na yung antok ko. So anyway guys, kita-kita lang tayo bukas. Again, nandito tayo ngayon. Magpapalipas ng gabi sa Daang Kalikasan. Part pa rin to ng Santa Cruz, Zambales. Good morning mga brother. Good morning. Pakulo muna tayo ng tubig, kape-kape. Ayan, kape-kape muna tayo. Time check natin na ito 6:20 ng umaga. Medyo umaliwalas ng konti yung panahon pero makulimlim banda dun. May mga black clouds na naglilibot. Nagbabadya yan mga brother ng ulan. So kagabi naman dito, paambun-ambun lang, di naman umulan. Ang linaw din ng tubig na ito. Grabe yung pinunta natin mga ilog. Ang lilinaw ng tubig. Yan si Rusa. Nababalot yan ng putik ngayon. Tara, pa-exit na tayo dito. Kita nyo yung clouds dito, lumipis na, di ba? Dumaan na yung makapal na ulap kanina. Doon naman siya ngayon sa kabila. Malamang may dalang ambon yan. Makapal na ulap. 62 kph. Paakyat. Tignan natin ha. Medyo chill lang to pataas. Kasi wala naman tayong makakasalubong dito. Ito na yung view deck. Pinanggalingan natin noong nakaraang araw. Yun pa yung highest point ng Daang Kalikasan. Tara, diretsoy natin. Ito na yung highest point guys. Part na to kung saan tayo. Grabe ang lapad ng kalsada. Wow, ang ganda. Biglang bungad yung magandang view. Wow. Wow, wow, wee. Pansin nyo, mayroon pang road markings, di ba? Grabe lapad. 1, 2, 3, 4. 4 lanes na may skirt. Panalo. Dito sa part na to malamig. Kasi naramdam mo yung lamig niya. Bihip ng hangin na malamig.
This time I fall in love. Magsisimula nang magsemento dito. Ito yung putol dati. Pinipit-pit na nila. May forma na rin sa gilid. Ayos to. Baka summer, mahaba-haba na matatapos na ito. Sabi ang dulas. Problema to pag nabalot yung gulong natin ng putik. Magtatanggal tayo dito, effort pa. Nabalot na nga yata. Siguro mga kulang-kulang 2 kilometro rin siguro to. Mula dun sa last na part na sinesemento ng lead dyan sa taas, papunta doon sa kabila, sa may junction, sa may kampo ng Kafgu. Man. Sana wala tayong makasalubong dyan na truck. Nako my friend, dito okay, dito mabato. Mas gugustuhin ko to kasi mas makapit yung gulong pagdating sa putik. Kaysa purong putik ang dadaanan mo. Nako. Uy, ang ganda. Wow. Ito pala yung kadugtong niya, mga brother. Ang tanong kung makakadaan ba tayo dito. Ganda ng view. Tigil lang tayo ng konti. Alright, kitang-kita na natin dito yung yung sementadong daan doon sa may junction. Sa malapit sa kampo ng Kafgu. Ganda oh. That looks dang good. Ayan, naglagay na sila ng barrier sa gilid. Grabe, lapad talaga. O baka nga na semento na rin dyan. Kasi kanya-kanya kasi to eh. Baka ibang kontraktor na naman to. Yung tumitira naman dyan, yung gumagawa naman dun sa nadaanan natin dyan sa taas. Ibang kontraktor siguro ulit yan. Kailangan natin ng car wash na ito pagbaba. Semento na pala dito oh, ayan oh. Tapos may gumagawa na rin ng drainage sa gilid. Ayos. Ayos to. Sana nga mula dito sementado na hanggang dun sa junction. Sana. Uy, sementado na nga hanggang sa may kampo. Yan, bagong buhos. Hey guys, so dito natatapos itong vlog na to. Palobat na rin ang battery natin. Ito na yung junction papunta ng Daang Katutubo at saka padiretso papunta ng mga Tarim, Pangasinan. So kakaliwa tayo dito bale, papunta ng or mag-exit sa may Mapita ulit. Maraming salamat sa inyong pagsama sa rides natin na to. 3-day ride dito sa Zambales at part ng Pangasinan. Mike Solo Riding Adventure signing out.